Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday online Bible study. Ngayon po ay November 27, 2025. Happy Thanksgiving Day po sa ating lahat. And 25. Magandang gabi po. Ang ating scripture background ay Psalm 100, magmula sa verse 1 hanggang sa verse 5. Psalm 100, magmula sa verse 1 hanggang sa verse 5. Ang ating napiling scripture background ay may kinalaman po sa ating pagse-celebrate ng Thanksgiving Day. Today, exactly, ngayong araw na ito ay Thanksgiving Day. Yes. Kaya happy Thanksgiving. Happy or blessed Thanksgiving Day sa ating lahat. Psalm 100, magmula sa verse 1 to 5. At gusto ko pong basahin. From verse 1, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Yan po yung sinabi. Enter His gates, mula sa verse 4, with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. Dahil ngayon po ay Thanksgiving Day, the fourth Thursday of November, tayo po ay magfo-focus sa Thanksgiving. At sa topic na ito, tungkol po sa Thanksgiving, meron po tayong dalawang tanong. We will have two questions na gustong sagutin. Mula sa ating scripture background, there are two questions that we need to answer. Yung first question ay, what should we thank God for? What should we thank God for? Ano ba yung ipagpapasalamat natin? Ano po yung ipagpapasalamat natin? At yung pangalawang tanong, why should we thank God? Why should we thank God? Bakit tayo magpapasalamat sa Panginoon? Bakit tayo magpapasalamat sa Panginoon? So, two questions about yung question na what, and yung second question ay about why. And with these verses, sa loob ng 5 verses na ito in Psalm 105, ay ating pagsisikapan. Pagsisikapan po na makuha yung sagot na ito mula sa ating scripture background. But of course, ang sagot na ito ay kung maaari ay hindi galing sa ating wisdom, sariling pag-uunawa. Kaya tayo ngayon ay lalapit muli sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer at hingi tayo ng tamang pag-uunawa. Together now, let's bow our heads in prayer.
Manalangin po tayo. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, we pray, Lord, na may bigay po ninyo ang tamang sagot mula sa aming scripture background patungkol po sa dalawang tanong kung ano po yung dapat naming ipagpapasalamat at ngayon din kung bakit kami magpapasalamat. Lord, lead us sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu so we can grasp and understand from your word ang mga sagot na ito. Kinukumit namin, Lord, ang aming patuloy na pag-aaral ngayon sa gabi na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At syempre, ngayong gabi ay hello, magandang gabi, Ate Ermeline. Magandang gabi. Yes, welcome. At sa inyo din po na nakatune in ngayon, na nanonood ngayon sa ating Thursday Bible Study. So balik po tayo sa dalawang tanong. What? Ano po ba yung dapat nating ipagpapasalamat? At bakit? Why? Why? Ano ang dahilan? Let's go back to our scripture background at unahin muna natin yung unang tanong. Ano po ba yung dapat nating ipagpapasalamat? What are we going to thank God for? To begin with, ang una, nasa verse 5. Ito po ang sinabi sa Bible. Verse 5, For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hihimay-himay natin ngayon ang verse 5. At sa ating nakita dito mula sa verse 5, ang sabi po, For the Lord is good. For the Lord is good. Sa loob po ng konteksto kung saan ay binanggit ang Thanksgiving, ang pagpapasalamat sa ating Panginoon, ay nabanggit po ang patungkol sa goodness ng Panginoon. For the Lord is good. So number 1, ang unang sagot sa tanong natin, kung ano yung ipagpapasalamat natin, number 1, the Lord is good, or the goodness of God, or God's goodness. God's goodness. Kaya alam nyo, tuwing tayo ay nagkikita, nababanggit natin sa church na God is good. At ang sagot natin, all the time. At pag sinabi naman natin all the time, ang sagot naman natin ay, God is good. God is good all the time. And all the time, God is good. So sa lahat na dahilan o sa lahat na bagay na kailangan natin ipagpapasalamat, ay ito po ang sinabi, God is good. Now, mga kapatid, patungkol po sa kabaitan ng ating Panginoon, meron po ba kayo na experience sa inyong buhay na ipinakita ng Panginoon ng kanyang kabaitan, ng kanyang goodness? Have you come to a point in your life where God has shown to you His goodness? Let's say, what about this week? Itong week na ito. How about last week? What about last month? Can you think of anything na ginawa ng Panginoon, na ipinakita ng Panginoon ang kanyang goodness? That He was so good. Well, I personally would like to
thank God sa kanyang goodness. Dahil hindi ko akalain kasi noong November na yon, yung November, kasi November 4 yun eh, yung aking check-up, rather operation. But before November 4, yung Friday na yon, yung nagpunta kami, our purpose was just to, have a check-up. Magpapa-check-up lamang po ako. Dahil yun ang regular na check-up ko na ibinigay sa akin ng hospital for yung aking karamdaman. But little did I know na nung pagpunta namin, tumitindi na kasi yung nararamdaman kong sakit at hindi talaga ako makatayo. I was so in pain. And then, what happened was, hindi ko talaga kinaya. And so, sabi ng doktor, I think we need to have a surgery. Kasi, mukhang nag-collapse yung lumbar, yung ika-4 mong lumbar. And because of that, yumuko yung spine. And that's why you're feeling the pain, that excruciating pain. So, nag-decide kami na, sige, it was unexpected. And Lord, bakit naman ito? But yun pala, yun ang isang goodness ng Panginoon. Kasi alam nyo, kung hindi pala naagapan, maaaring ngayon ay hindi na ako makakalakad. Sabi ng doktor, it would have been worse kasi magiging irreversible yung impact sa aking spine kung hindi naagapan. So ngayon ay okay na ho at ako ay since na-operahan ako noong November 4 ay mukhang nagkakaroon ng magandang progress. Ako ay although sabi ng doctor that it would take time to heal, so he gave me about 3 months na 3 buwan na makikita ko yung pag-heal ng aking mga sugat. And then, until towards a full recovery. Nagumpisa pa lang ako, parang akong bata, nagumpisa na maglakad ulit. I'm wearing a support vest. It is to support my lumbar. At ngayon din ay kailangan ko pa rin itong wheelchair na ito. But at least nakakalakad na rin na pakonti-konti ng ilang meters, nakaka-100 na ako ng meters, and that's a good progress for me. And sabi ko, napakabait talaga ng Panginoon despite na yung pinagdaanan na ito. So sa inyo po mga kapatid, sa inyong personal din na buhay, meron din po kaya. At lahat tayo, lalo na tayong mga mananampalataya, may mga napagdaanan marahil na kabutihan ng Panginoon. At yan po mga kapatid, ang isang ipagpapasalamat natin sa Panginoon, the goodness of God. The goodness of God. At yan nga, naalala ko tuloy yung awit about the goodness of God, na talagang napakabait po talaga. So, yan ang isa na bagay na maganda po nating ipagpapasalamat, mga kapatid. At sandali lang po, no? Ayan, magandang gabi din po, Ate Dali. Yes, good evening.
Gandang gabi din po. At sa inyo po, Ate Jade at Ate Ariana, magandang gabi. So let's continue. Again, what? What should we thank God for? So in verse 5, sabi natin, the goodness of God or God's goodness. Pangalawa, again, let us continue reading verse 5. For the Lord is good and His love endures forever. His love endures forever. So yun po yung pangalawa na sagot sa ating tanong kung ano po yung dapat nating ipagpapasalamat ayon po sa ating napiling scripture background nung binanggit po yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. His love endures forever. So number 2, edi yun, God's enduring love. God's enduring love. Hindi lang po yung goodness ng Panginoon, number 1, but also number 2, God's enduring love. Yan. So makikita natin na ito yung makikita natin na ang Panginoon, mahal na mahal po tayo talaga. At it's even everlasting or enduring. Now, that is something that we cannot compare ourselves. Dahil marami na tayong naririnig na, walang forever pagdating sa pag-ibig. But that's not true with God. Dahil napakaklaro po sa sinabi sa Bible, sabi dito, yung enduring love ng Panginoon sa verse 5, for the Lord is good and His love endures forever. Okay, His love endures forever. Sa Panginoon may forever. Kaya yung mga naghahanap ng forever, bakit hindi na lamang po tayo lumapit sa Panginoon? Yes, sa Panginoon may forever. Hindi nyo man makita sa tao yan, but definitely makikita natin yang forever na pagmamahal ng Panginoon. Ito ay isang bagay na bigyan natin ng pansin that requires our response. Love, as we all know, is something that is mutual. Mutual. Kasi ganyan tayo kung mag-demand ng love. We always demand a mutual response when it comes to love. Oo. Kaya tayo ay nadidismaya minsan, nadidisappoint kung walang reply sa ating pagmamahal. And do you think na ang Panginoon din kaya? I believe hinahanap din yan, yung mutual response mula sa atin when it comes to love. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesus, di po ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Yun dapat yung mutual na response natin sa Panginoon. Because minahal tayo. Mahal tayo ng Panginoon. And His love is enduring. I am so fascinated, even with the word na ginamit sa translation na ito, yung salitang enduring. Kasi nga po, iba talagang magmahal ang Panginoon. Yung salitang enduring,
I kinda understand this with these two examples. Itong dalawang examples na ito. Do you remember yung time noong nangako ang Panginoon na the Lord will deliver the people of Israel from slavery mula sa Egypt, yung kanilang situation? Because, after Joseph, many years after, nakalimutan na nila si Joseph. And then, while they were living doon sa Egypt, mga sumunod na mga pinuno ay ginawa nilang slave yung mga Israelites. And they were crying out loud to the Lord. At dahil mahal na mahal niya ang mga Israelites, ay ang ginawa ay inilikas, talagang sinave niya ang mga Israelites out from Egypt into the promised land sa pamumuno ni Moses. And then yung journey was not a very easy one kasi it took them 40 years. And of course, yung relationship ng mga tao, mga Israelites at saka ang Panginoon ay hindi rin naging maganda. Anyway, na naging maganda nung sila'y nakaalis, tuwang-tuwa sila, and then nung sila'y nakaharap ng naharap sila ng panganib, ay ayan, nagrereklamo na sila. So, and then alam nyo yung parang on and off yung relationship na talagang they went through yung ganon na nagrereklamo sila sa Panginoon pag walang makain, pag walang maiinom. And then, talagang kinakapos lagi din sila ng tiwala sa Panginoon. To the point na ang nasasabi nila ay mas mabuti na lang bumalik na lang sila sa Egypt. And then, pero sige pa rin, yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. At dumating yung pagkakataon, sila ay nakarating sa Promised Land. At sila na naman tuwang-tuwa na nagkaroon ng sariling lupa, sariling bansa, sariling kaharian. At siyempre, sino ba naman ang hindi matutuwa niyan? But again, nakakadismaya dahil nawala na naman yung hinahanap ng Panginoon sa kanila, yung tiwala, yung pagsunod ng kanyang kalooban. They began to worship other gods, mga idols, and so on. And because of this, nangyari na split into two kingdoms. And then after that, anong nangyari? Na-exile sila. Na naman, napalaya sila sa lupang pangako na yan. And sila'y tumira doon sa Babylon for 70 years. And after that, after the 70-year na exile, sila muli ay pinabalik ng Panginoon. At dito na naman ay sila ay nagsimula at sila ay tuwang-tuwa na naman nakabalik. But syempre, they have to start all over again. At may mga sinabi ng Panginoon ng mga pangako tungkol sa kanilang muling pagbangon. You can just see the drama here sa relationship na ito. Yung taas baba, taas baba, taas baba. You know what? Ang nag-i-endure, kung sino yung nag-i-endure, ang Panginoon. He was the one enduring. And again, look at yung parable of the lost son. If you go back to that story again about this son, na there were two sons, yung yung anak niya na isa na lalaki ay sinabi niya, Dad, gusto ko nang kunin yung aking mana at bigay niyo na yung aking parte. So the father was so willing to give it. Sabi niya, hindi, kung kinukuha mo na, hindi, sige, bigay ko na.
And then after getting his own share of the estate ay siya ay ng ibang bansa at kanyang nilustay ang kanyang mana in wild living. At syempre, again, itong anak na ito na nakaisip ng yung bang na-realize niya, nagkaroon ng yung realization, self-realization, na sabi niya, nagkamali ako, nagkasala ako sa aking ama. Gusto ko nang bumalik sa aking ama kahit na maging isang servant na lang niya. And so he really mustered all his strength and went back to his father. And then malayo pa lang nakita na ng kanyang ama. And you know what the father did? Syempre, alam natin sa kwento na ito, ay kanyang sinalubong at he kissed his son and embraced him. At sabi niya, itong anak ko na ito was lost and now is found. And so, sabi niya, tayo ay mag-celebrate. Let's now celebrate. I mean, what kind of love meron itong father na ito? Ayun, di ba? So you can just understand yung enduring love na yan ng Panginoon sa atin. Kaya, tayo, pagdating po sa pagmamahal natin sa Panginoon, there are times na tayo ay hindi tayo consistent sa ating pagmamahal sa Panginoon. And despite of that, ay andyan pa rin ang Panginoon. Open ang kanyang kamay sa ating lahat to accept us and to embrace us and to kiss us once more. Wow! Yan ang ipagpapasalamat natin. Not only His goodness, but also His enduring love. Amen. Kaya, yan po yung nakita natin ayon po sa verse 5. At hindi lang yan. Kaya itong verse 5 ay talagang very rich po itong verse 5. Himay-himayin ulit natin at hindi lang po yung goodness ng Panginoon, yung enduring love ng Panginoon. Number 3, ano po yung dapat natin ipagpapasalamat? Sinabi po sa verse 5, "For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations." His faithfulness continues through all generations. So, yung nakikita natin dyan ay hindi lang po yung sinabi na goodness ng Panginoon. Number 1. Number 2, hindi lamang po yung enduring love ng Panginoon. But number 3, ito po yon, yung faithfulness ng Panginoon. God's faithfulness. His faithfulness continues through all generations. Yan po ang sabi dito sa verse 5. Yan. So, yan ang ipagpapasalamat natin. Dahil, it's just like yung love, mahirap tayong maging consistent. But, ganun din sa faithfulness. Mahirap din tayong maging faithful. Hindi tayo consistent. But whoever can be so consistent about His faithfulness, ay walang iba kundi ang Panginoon. At sinabi nga dito ito yung testimony dito sa verse 5. His faithfulness continues through all generations. Through all generations. Yung book of Matthew, kung tingnan natin sa chapter 1, talks about the genealogy of Jesus. Kung saan nagsimula ang angkan ng Panginoong Jesus. At binanggit from one generation to generation. 14 generation, then another 14 generation, then another 14 generation. Diba? 14 generations, 14 generations, 14 generations. At dito binanggit yung mga
mga pangalan. What does that mean? Pinapakita lamang yung faithfulness ng Panginoon from generation to generation. Nagpapatuloy po yung faithfulness ng Panginoon. At yan ang ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Yung ganyang klaseng faithfulness na hindi lang siya faithful noong umpisa. Siya ay patuloy na faithful sa atin. Kaya simula nung ating tinanggap ang Panginoong Yesus, hanggang ngayon, simula nung ating ikinumit yung ating buhay sa Panginoon, simula nung ating sinunod ang kanyang mga kalooban, naging faithful ang Panginoon sa atin hanggang ngayon. Hindi ba? Yung word na faithful ay malaking bagay yan. In fact, dinidemand natin yan sa mga mahal natin sa buhay. We always demand faithfulness. At kapag nasira yan, tayo ay nagagalit. Tayo ay sumasamang loob. Tayo ay nawawala na ng gana. In fact, yan na ang dahilan ng paghihiwalay. Yan ang dahilan kung bakit. Dahil nga nag-aaway na. And we demand so much the consistency of faithfulness. But we cannot compare ourselves sa Panginoon. Dahil pagdating sa salitang faithfulness, ang Panginoon will always be faithful to you, to us all, tayo mga mananampalataya. At dahil dyan, yan ang dapat nating ipagpapasalamat. Yan ang ating ipagpapasalamat. Meron ba kayong napansin sa tatlo na ito, mga kapatid? Sa nabanggit nating mga bagay na dapat nating ipagpasalamat? Look, goodness of God. The goodness of God, for the Lord is good. Pangalawa, the enduring love of God. His love endures forever. Yung pangatlo, His faithfulness. His faithfulness continues through all generation. Alam nyo, puro mga karakter ng Panginoon to eh. Yung pagpapasalamat natin. Kaya dito, alam nyo, nung binanggit yung enter His gates with thanksgiving and His courts with praise, give thanks to Him and praise His name. Alam nyo, yung mga bagay na ito na dapat ipagpapasalamat, hindi binanggit yung mga material na bagay. But rather the character of God. Oo. Alam ko naman na siyempre, sino ba naman ang hindi magpapasalamat kung ano yung ibibigay ng Panginoon materially, whether pera or whether bagay. Diba, masaya tayo pag tayo ay nabibigyan ng blessings. But do we always receive blessings like money, or yung lagi ba tayong ganon? Or dumarating yung point na nauubusan tayo ng pera, yung bang nagra-rattle na tayo sa yung nagpapanik na tayo sa kung saan tayo kukuha ng pera, pambayad ng ganito, pambayad ng ganyan, dahil kinapos tayo. Ibig ba sabihin kung wala tayong matatanggap, hindi na tayo magpapasalamat sa Panginoon? Kapag tayo po ay in crisis, tayo po ba hindi na magpapasalamat sa Panginoon? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Not because of money. Because there will always come a time that we will not have money. But that should not be the excuse for us not to give thanks to the Lord. And the reason why we need to give thanks to the Lord, or
what we need to give thanks to the Lord, it's not about money. Of the things na ipagpapasalamat natin. But rather, sabi nga, the goodness of God. Second, yung faithfulness ng Panginoon. At saka, ano po yung pangatlo dyan? Hindi lang yung enduring love pala. Enduring love ng Panginoon. Then, the faithfulness of the Lord. Look, goodness, love, tapos, faithfulness. Ano yan? Pera? We talk about the character of God, about His goodness, about His great love, enduring love, and about His faithfulness. At any time, pwede tayong i-bless ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit wala tayong, tinanggap ngayon, o hindi pa sinagot ng Panginoon yung mga hinihiling natin, magpasalamat tayo. Magpasalamat pa rin tayo. Amen? So ito yung mga dapat na ipagpapasalamat natin. God's goodness, God's enduring love, and God's faithfulness. Now let's go to the second question. Why? Why should we thank God? Bakit tayo magpapasalamat? Hindi lamang kung ano yung ipagpapasalamat natin, but maganda tanungin din natin ang Biblia kung bakit tayo magpapasalamat sa Panginoon. Ayan, magandang gabi din, Brother Rodel. Yes. Ayan. Ate Ermeline at yan, Ate Prime, Ate Dali. Sa inyo pong lahat na nakikinig ngayon, magandang gabi. So balik tayo sa tanong na ito. Why can our scripture background, ang napili nating scripture background, answer this? Let us go back to verse 3. Mag-backtrack po tayo sa verse 3. Ang sabi po sa verse 3, know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Sa introduction ng Thanksgiving na ito, sa pag-i-introduce po ng Thanksgiving, ay binanggit po ang patungkol sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Sabi sa verse 3, know that the Lord is God. Bakit natin pasasalamatan ang ating Panginoon, ang ating Diyos? Sapagkat He is our God. Because He is our God. Kailangan natin magpasalamat. Bakit? Dahil siya ang ating Diyos. Yes. Yun ay isang matinding dahilan. Matinding sagot. A very sufficient and all-sufficient answer to that question, why we need to thank God. Because He is our God. And so, we cannot compare. Hindi natin pwedeng i-compare ang Panginoon to any man. That we choose whom we ought to thank God. That we choose to whom we ought to thank. Na yung pipiliin natin kung sino yung pipiliin nating taong pasasalamatan. Okay? Minsan selective din tayo eh. Tayo po ay selective. When you say selective, we can simply choose whom we want to thank, give our thanks. Dahil ito nagbigay, dahil ito hindi nagbigay, ayan. Ito dahil nagbigay ito, pasalamatan ko siya. Ito hindi nagbigay, hindi ko siya pasasalamatan. Can we do that to God? No.
Whether may binigay ang Diyos sa atin o wala, pasalamatan natin dahil siya ang ating Panginoon. Siya ang ating Diyos. Kaya it sealed the argument of the question why. But more deeply, let us continue. Kasi himay-himayin natin to eh. Balikan natin ulit. Verse 3, ito yung pangalawa na dahilan. To answer the question why. Know that the Lord is God. Verse 3, it is He who made us and we are His. It is He who made us and we are His. Who made us. It is He who made us. So, ibig sabihin, magpasalamat tayo. Why? Because hindi lang He's our God, but also He is our Creator. Our Creator. Our Creator. Siyang lumikha sa atin. Magpasalamat tayo sa lumikha sa atin. Meron bang karapatan ng lumikha sa atin na tumanggap ng pasasalamat mula sa kanyang mga nilikha? Of course. Meron tayong natanggap nga o wala, pasalamatan natin ang lumikha sa atin. Again, this sealed the argument. Bakit tayo magpapasalamat? Dahil siya ang ating Creator. Pero syempre, nakakalungkot. Hindi natin ito ma-expect sa mga hindi naniniwala na tayo ay nilikha ng Panginoon. Yun yung dalawang sagot natin na why, yung tungkol sa why we need to thank God. Sabi nga natin, una, because He is our God. Pangalawa, because He is our Creator. Nowadays kasi, may mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Tama? Hindi lahat na tao naniniwala sa Panginoon. And we respect that. Kasi kanya-kanyang pananaw yan eh. Okay? Dahil hindi pa nila narating yung pagkakataon na makilala nila ang Panginoon. The way we know God. According to the Bible. Hindi sila naniniwala sa Diyos. At syempre, dahil sa pagsimula ng yung talino ng tao sa pag-aalam ng kung paano tayo nagsimula, eto na. Meron yung mga nagsasabi na hindi na sila naniniwala sa creation dahil sila ay naniniwala sa evolution. May mga naniniwala ngayon sa evolution. And what does that mean? Yung evolution. The theory of evolution. Na hindi talaga tayo nilikha ng Panginoon, but rather we're all product. A man ay naging produkto hanggang ngayon sa proseso na ito. We are a product of a changing feature ng tao in terms of yung kanyang pag-i-evolve biologically probably from a single cell hanggang ito ay turned into, kaya nga sabi nila nung simula tayo ay dati mga unggoy tayo, di ba? Pagkatapos ng dumaan ng panahon ay nag-evolve na naging tao. Would you imagine that? Na
galing tayo sa ganitong klase na bagay na living organism, tapos nag-i-evolve ito kung saan-saan ito I mean, how will you accept that? Pero may mga taong naniniwala dyan. And they would explain to you na ganon, the theory of evolution. And so, hindi sila naniniwala that we were all created by God. And that's so sad. Pero ano ang testimony ng salita ng Panginoon? Tayong mga naniniwala sa Diyos na siya ang ating Panginoon at gayon din ang lumikha sa atin. So yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mga atheist, yung mga naniniwala sa theory of evolution, ito yung wala kang maasahan na magpasalamat sa Panginoon. Pero ikaw, kapatid, bilang isang mananampalataya, tayong lahat na nagtitestify na naniniwala tayo sa Diyos, ito yung dahilan why we need to give our thanks to Him. Why? Because He is our God. He is our Creator. At meron din tayong mapapansin, mga kapatid. Dito po sa verse 3, we are His people, the sheep of His pasture. Verse 3, hihimayin natin to, no? Know that the Lord is God. Yan yung una. It is He who made us, our Creator, and we are His. At yung pangatlo, we are His people, the sheep of His pasture. The sheep of His pasture. Anong ibig sabihin? He is our shepherd because He is our shepherd. God is our shepherd. The sheep of His pasture. So gumamit po ng illustration ang verse 3 patungkol po sa a shepherd leading his flock sa pasture land. So anong ibig sabihin nito? Yan ang ating Panginoon. Ang dahilan bakit tayo magpapasalamat. Dahil dinadala tayo sa lugar kung saan tayo ay pakakainin para mabuhay. Pakakainin tayo. Aalagaan tayo bilang isang shepherd. And God is referred to that. Sa Biblia, one of the things that God was described about is yung pagiging isang shepherd. And then even Jesus said, I am the good shepherd. Ang pangangalaga, ang pagpapakain ng Panginoon sa atin. Kaya ito ay mahalaga na nakita natin na sa buhay natin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Oo, dumaan tayo ng mga ilang trials, pero ang kagandahan nito, kahit sa mga trials na yan, mga pagsubok na yan, hanggang ngayon, ay inalagaan tayo ng Panginoon. Siyang bumubuhay sa atin. At dinadala tayo kung saan yung mas maganda. At kapag sabi nga ng Panginoong Jesus na yung being a shepherd, willing. He was, sabi niya, is willing to lay down His life for the sheep, which in fact yun ang ginawa niya on the cross. He was willing to give His life. And that He did on the cross. Yan ang dahilan na kung bakit tayo magpapasalamat, mga kapatid.
And so here again, in trying to find the answer as to why we need to give thanks to God sa araw na ito. Today is Thanksgiving Day. Di nyo ba napansin din na sa dahilan na binanggit kanina ay hindi na naman ito patungkol sa pera? You know, we have to thank God. Why? Because He's our God. Hindi lang yan. Because, hindi lang that He is our God, but also because He is our Creator. Not only that, because He is our Shepherd. Mga kapatid, huwag lang tayong magpasalamat kapag mayroon tayong blessings. Kahit wala tayong blessings, kahit wala tayo pang ganyan na yung ini-expect natin na makita yung mga sagot sa ating panalangin, magpasalamat pa rin tayo. And remember, it took many years before the Lord answered the cries of the people of Israel na sila ay ma-rescue from Egypt into the promised land. And it took them 40 years before they possessed the promised land. And again, when they were exiled, it took them 70 years to wait before they again regained the promised land. And until this day. So, kung maghihintay lamang tayo kung meron, saka magpapasalamat, hindi ata tama yun. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil alam ko, in one way or the other, tayo pa rin ay blessed ng Panginoon. So, patungkol po sa ating lesson tungkol sa pagpapasalamat. Ngayong araw na ito, the fourth Thursday of November actually is yung celebration ng Thanksgiving Day. But of course, this Sunday ay katulad ng maraming churches tulad natin, we are going to celebrate our Thanksgiving Sunday. Nang focus talaga ay yung pagpapasalamat natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Sa oras na ito, sa Thanksgiving Day, mga kapatid, ano po yung naiisip nyo ngayon na gusto nyong ipagpasalamat sa Panginoon? Meron po ba? I want you to review and then choose one or two na ginawa ng Panginoon na gusto nyong ipagpasalamat out of His goodness, out of His love, and out of His faithfulness. Meron po ba? Now, I want you to take hold of that. Take hold of that. Yung bagay na yan na gusto nyong ipagpasalamat sa gabi na ito. And I want us all na ilapit ito sa Panginoon, ang bagay na ito, at magpasalamat sa Kanya. Can we do that? Alright. So gawin po natin, again, mag-isip po tayo ng isa o dalawang bagay. Hawakan po natin ito ngayon at ilapit natin ito sa Panginoon at tayo ay magpapasalamat. Ready na po ba tayo? Okay. Magpasalamat na po tayo sa Panginoon. Let's bow our heads in prayer. Let's have a prayer of thanksgiving sa gabi na ito. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat po sa aming mga kamay, Panginoon, ang mga bagay na gusto namin ipagpapasalamat. Hindi namin akalain na ang mga bagay na ito ay galing sa inyo in answer to our needs.
Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa inyong faithfulness sa amin. Hindi po kami nagkamali sa inyo. Lord, ang bagay na ito, Panginoon, ay aming inaalay ngayon sa inyo. We offer, O Lord, our thanksgiving. Maraming salamat, Panginoong Diyos Ama. Lord, alam namin na marami pa kaming makikita sa darating na araw. Pero sa gabi na ito, tagampin po ninyo, Panginoon, ang aming pasasalamat. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat at Happy Thanksgiving Day sa ating lahat. Happy Thanksgiving Day. So, yan. Tayo na po ay magpapaalam at before na tayo magpaalam ay aking munang batiin ang mga nanood ngayon o nakipag-aral sa atin ngayon sa gabi na ito. Yung may reaction po, ayan, alright, Sister Jade, Sister Ariana, ayan, si Ate Prime, at syempre yung mga nagbigay ng kanilang comments, ayan, Sister Armalyn, Brother Rodel, Ate Dali, at sa inyo pong lahat, kung hindi ko man nakita inyong pangalan at o kaya reaction, magandang gabi po sa ating lahat. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. At once again, sa araw na ito, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Let us give thanks to the Lord. Let us give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, si Ate Ermalyn, ayan. Yes, good evening po sa ating lahat. At, okay, sige po. See you again next Thursday. And God bless po and happy Thanksgiving Day. Alright, ito na po yung ating signing off. See you again next time.